Nasaan po kayo ngayon? Ano pong country? Nasa Saudi Arabia, sir. Nasa Saudi. Okay po. Kumusta naman po dyan? Okay naman po. Okay naman. Ulan. Maulan. Okay. Pwede niyo po bang ikwento? Kasi nung nitong mga nakaraan, ang dami ng mga taong nagme-message sa akin, pati mga investors, pati mga biktima na loko or yung pera nila na hindi nila alam kung paano nila maibabalik. Yes po, sir. So, sa totoo lang po, ang dami po talaga namin. Sa inyo, ma'am, paano niyo po ito nalaman? Sino po yan? Ano po siya, sir, nakilala din siya namin doon sa isang link lang din po. Mga agent siguro yan. Hindi po, galing din po kasi kami lahat, sir, sa scam, lahat ng sumali sa CryptPace. Anong ibig sabihin po na lahat na galing kayo sa scam lahat? Galing po, yung mga karamihan po doon iba sa CryptPace, sir, galing po sa last na scam yung CCO po. Na-scam na kayong lahat dati? Yung karamihan po ngayon na sumali sa CryptPace. Bali po ako, ang nag-invite sa akin si Angelo po. Sabi niya kasi sa akin, sir, ganito, Madam, chinat niya po ako. Madam, dito po makakabawi tayo dun sa nawala natin sa CCO. Sabi niya pong ganun sa akin. Tapos sabi niya, okay lang, itignan mo muna kasi nagla-live sila, sir, sa Facebook. Sir, ang pinanghawakan ko po doon is valid po yung bank accounts nila, Union Bank, BDO, at saka BPI. Nakapangalan lang po talaga kay Jan Carbonilla. Okay. So, ang inisip ko po, sir, na it's legit. Kasi po, sa isang bangko, mahirap po kumuha ng account. Katulad ko po, pag nung bago ako nakaalis, apply po ako sa bangko, which minsan po, 2 valid IDs yung hinihingi. Okay. Kaya doon po ako parang gumaan yung pakiramdam ko na siguro ito na to kasi galing nga po kami sa scam. Talaga pong sumusubok-subok kayo kung saan kayo pwede mag-invest na nagbabakasakali kayo na... Ito po, pangalawa ko lang po ito. Okay. Kumbaga po parang kasi gusto kong mabawi yung nawala sa akin nung una. So nag-try po ako. Nung una po, magkano na po ang na-scam sa inyo? Nasa 50,000 din po. Naku. Masakit yun, ha? Kala mo, 50,000. Maaaring sa iba, maliit yun. Pero... Hindi naman po kasi yung una po, sir, naka-withdraw pa kami. Okay. Ito po talagang pangalawa, sir. Grabe po, wala talaga. Ang release po kasi nila, ang taktika po nila, Friday ka po magre-request ng withdrawal mo. Okay. Tapos nire-release po nila ng Tuesday. Hindi ko naman po akalain na ito palang week na to, ayan na. Kasi ito po ang istorya niyan, sir. 1 week pa lang po talaga ako dyan. Pero parang pong anong week pa lang po ako dyan. Etong CryptAce, 1 week ka pa lang? Opo. Bali, okay. Bali 1 week na po ako mahigit kasi nag-start po ako mag-deposit is October 20. October 20. So dapat po, ang unang release ko po talaga, nung nakaraang Tuesday po, may withdrawal po kasi ako nung nakaraang Tuesday dapat. So before po, bago po mag-Saturday, meron pong isang babaeng nag-chat sa akin. Okay. Ang sabi niya po sa akin, Madam, nag-invest ka ba sa CryptPace? Sabi ko, opo. Sabi niya, mag-ingat kayong mga OFW kasi kayo ang tina-target. Tandaan mo, next week wala na po kayong withdrawal. Yun po yung sabi niya, sir. Nako, okay. Ngayon po, ang ginawa ko po, syempre hindi po ako mapakali. Ang ginawa ko po, yung mga admin ng CryptPace na nandun sa GC, chinat ko po sila personally isa-isa. Yung isa po, yung Jericho Fuentes, sumagot po siya sa akin. Ang sabi niya, naku madam, huwag ka magpapaniwala dyan. Kasi nanloloko lang sila niyan. Tapos gusto nila sumali ka sa mga ibang platform nila. Yun po yung sabi niya. Pero po kinakabahan na ako kasi po, yung Jan Carbonilla po, lagi po yung nag-chat-chat sa amin. Ngayon po, hindi na po siya nagme-message. Simula po nung naka-receive po ako ng message.
Kasi parang recently lang ito pumutok yung issue natin eh. Parang nung, Yes po, di ba, last 2 days ano ago po eh. Opo, kasi dapat po, kaya po naniniwala yung lahat. Kasi twice po siya huli, sir, nag-live sa Facebook. Para dun sa opening daw po nung office sa BGC sa Taguig. Pero nga ng ballpen. O sige, inonote ko nagla-live sa Facebook para kasi ito ma'am, ma'am, ano po ulit ang first name niyo? Maging aware po yung ating mga kababayan dito. Kasi sobra pong dami, iba-ibang uri ng paraan ng pang-scam, lalo na mga OFW. Tamo, nagla-live. Tapos, Sir, opo, ang sakit po sa dibdib kasi syempre ako po sa akin lang po masasabi niyong maliit yung 50k sir, pero ang sakit sa dibdib sir kasi isinugal ko po yung 50k na dapat pang birthday po ng anak ko. Nako, kawawa naman. So, pero bali ma'am, po, 50, yung unang na-scam sa inyo, yung ibang application, magkano na po ang nawala sa inyo? Nung nakaraan, yung una? Yung sir, 50k din 50k sir. din. Grabe yung investment nyo, 100k na, sayang yun Di ba? Biro mo. Ay, nako So, kinakausap nyo po itong John Carbonilla na ito? Personal? Sa chat lang po sir, pero ganito po. Opo, meron po dun iba sa GC, nakasama siya sir ng personal sa isang feeding program. Yun po sir, yung kinukulit nila. Kasi nakasama niya personal. Nakita ko nga may feeding program pa silang ginagawa eh. Oo, nakita ko. Oo. Ayaw po niyang magsalit. Sabi ko nga po, kung hindi kayo kasabwat, haharap kayo. Naaya ko nga po talaga sila. Sabi ko nga kung ako nasa Pilipinas, ngayon pa lang nasa NBI na ako. Kasi talagang bukal sa puso ko sir eh. Kasi syempre hindi lang po ako eh. Kapag hindi po yan sila nahuli, uulit at uulit pa po yan sila. Ma'am, ano to? Yung mga kausap po ninyong agent, may mga ID po kayo nilang lahat? May mga... Wala po, sir. Tinrace, mayroon pong tinrace na iba. Yung ginamit nga po nilang address, sir, sa Taguig may pumunta, hindi daw po sila kilala doon. Nako, gumamit ng maling address. Opo, yung John Carbonilla po, sir, hindi namin totally makuha yung address, sir, pero taga-Imus, Cavite po sila. Kasi meron po doon sa GC, na na-contact yung kapatid. Kaya lang po, syempre, kahit po anong sama, sir, anong sama ng kapatid mo pa rin yun, ipagtatanggol mo pa rin. Tama. So, nai-report na ito, ma'am, sa ahensya PNP or sa kahit anong ahensya ng gobyerno? Ang dami po kasi, sir, totoo lang po, yung iba daw po nag-report na sila. Kasi sabi ko po, kung ako lang sir nandyan sa Pilipinas, talagang susuyurin ko yung Taguig, Imus. Kasi magpo-connecting naman po yan sa mga pulisya eh. Tama, oo. Pero mamayaan nyo, itong video na ito, itatago ko naman yung identity ninyo, tapos mamaya may kakausapin pa ako magreklamo, at ipopost natin ito at para public awareness din na yung John Carbonilla na yan, mananagot. Yes, sir. Ang inaano po namin, sir, may nagsabi po kasi sa akin, may nakausap ako sa may Imus. Sir, pwede natin siyang matrace through driver's license niya, sir. Kasi nag-gym daw po siya, sir, doon sa Imus, sir. Ang pinipresenta niya po na ID is driver's license. Okay. Kaya lang po, ayaw po magbigay ng details masyado nung dun sa may gym, sir. Kasi natatakot po sila, baka balikan sila. O sige, ipa-check mo nga yung pangalan ng gym, ha? Okay. Sir, ang gusto rin po namin, sana maipa-freeze yung bank account niya, sir, kasi napakalaking pera po. Okay. Isipin niyo po yung last 2 days, sir. Ang mga ipinasok na pera, 100,000, 200,000, napakalaki po talaga. Tingin mo, ma'am, ilan po tingin mo ang miyembro na nag-invest dyan sa kanya, kay John Carbonilla? Sir, meron po isang member po, sir. Nag-hide na po siya, sir, sa Facebook, sir. Million po, sir, yung nadamay niya, sir. Tapos, isang group po ng construction company, sir, nadali sila. Nako. Meron akong isang complainant na construction worker, parang sinanglapan niya yung cellphone niya para lang makapag-invest.
Sir, yung pinaka-upline po nila dun sa yung sa construction po, kausap ko po kasi sir kagabi yung member. Sabi ko inaalam ko po kasi nga po para sa Zoom natin. Oo. Sir, yung pinaka-upline po nila depressed na depressed, pumapasok daw po tulala. Kasi sir, yung pinang-invest daw po dun inutang lang. Naku, grabe. Ang daming problema ng Pilipinas, ano? Sabi nga nila lumapit kay Tulpo. Sabi ko hindi po kayo iaano ni Tulpo kasi naglabas ng video si Tulpo na kapag ganitong mga hindi kayo tutulungan. Kasi may video nga po si Sir Tulfo na sinabihan ng mga bobo kayo. Bakit daw? Ba't hindi raw tutulungan ni Idol Ben Tulfo? O sige, kasi kaibigan ko siya eh. Hindi po si Sir Rafi po. May si Sir video Rafi. po kasi siya. Oo, bakit daw hindi kayo tutulungan? Hindi kasi po yung dun sa video na pong napanood ko sa GC, meron na pong may scam na lumapit doon. Okay. Tapos doon po sa dulo ng video, sabi niya mga bobo kayo. Hindi, minsan, mama, eto real talk masakit din talaga yung katotohanan di ba? Oo. Masakit din. Pero sir, sa totoo lang po, para sa akin, a lesson learned na rin po talaga. Ma'am, eto, pangalawa na ang inyong, na biktima kayo pangalawang beses. O, papangatlo po ba kayo? Hindi po sinusumpa. Hindi po, ito pong lumabas, sir. Ang dami pong nagme-message. Gusto niyo pong sabi ko, tama na, nakakota na, dalawa na. Ma'am. Okay na yan, ma'am. Oo. Hindi na po ako next year. Hindi na po, ayaw ko na po isugal yung pera ko. Tama, ma'am. Hayaan niyo, ma'am. At gagawa ako ng mga bagay para kayo ay matulungan. At mga OFW talaga ang ating isa din sa advocacy ako So yan, lesson learned. Pangalawa nang naloko sa so wag na kayong pumangatlo. Sa totoo lang sir, nung nangyari po yan nung Tuesday, kasi nagkagulo na sa GC, nag-block profile po talaga ako. Mga kapatid ko, kaibigan, kamag-anak, nagme-message na po sa akin. Grabe. Sabi niya, anong problema mo, Ana, ganito, ganyan. Kasi dati po akong government employee sa Manila City Hall. Okay po. Ilang taon na po kayo dyan, ma'am? 2 years na po mahigit. Dapat pauwi na nga po ako Kaya lang po nakiusap yung amo ko Okay. So, bakit kayo na engganyo na mag-invest dito kay John Carbonilla? Bakit? Sa totoo lang, sir, nung una yan, ang daming mga side comment. Pero sabi ko, kasi ang pinanghawakan ko talaga, sir, nagla-live siya una sa Facebook. At then, 3 yung bank account na nakapangalan sa kanya. Hindi naman po namin talaga aakalain na ganun na itatakbo niya yung pera namin. Okay. Sige. May bank account. 3 yung bank account niya. Tapos nagla-live sa FB. Okay. Opo. Bago po kasi ako nag-invest, tinitingnan ko po yung ginagawa nila sa GC. Nakikita ko po talaga maraming OFW. Okay. Tapos nakikita ko po, grabe talaga po yung invest nila. 50,000 lalo po yung mga nasa UAE. Nako. Grabe,